Tutol si Mon Tulfo sa dagdag na 100 pesos na sahod ng mga minimum wage earners dito po sa Metro Manila at actually sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas. Ang punto kasi dito ni Mon Tulfo, kaunti lang daw po ang bilyonaryo. Paano pinag-uugatan yan? Kasi ang sinasabi kasi ng ilang mga mambabatas, no, itong mga may-ari daw ng kumpanya, itong mga bilyonaryo, imbes na bumili sila ng mga chopper, bumili sila ng mga luxury cars o kung ano man yan, ibigay sa mga empleyado. Pero ang pinupunto ni Montulfo dito, kakaunti lang naman ang mga bilyonaryo, no? Kaunti lang sila. So parang sinasabi niya, kung isa-summarize natin ang kanyang argumento dito, maraming mga employers na nagsisimula pa lang, maliliit pa lang, hindi maa-afford itong dagdag na 100 pesos na sahod sa mga manggagawa. Anyway, sige, basahin natin ang balitang ito mula sa politico.com. Kaunti lang ang bilyonaryo. Montulfo sides with employers versus 100 peso wage hike na panukala ka coffee, no? Actually, ano ito parang controversial din ito ka coffee, no? Kasi una, nag-file ng ano yan, i-file yan dyan sa Senado, and then may mga kongresista sa lower house, no, kinukontra nila ito kasi ang tanong diyan saan kukunin yung pondo na yan, 'di ba? And then a few days after may nag-file naman diyan sa House of Representatives na gawing 150 na. Mas lalong aaray yung ibang employer diyan dahil masyado daw malaki itong 150. Again, saan kukunin na naman? Anyway, sige, basahin muna natin. Ano yung pinupunto dito ni Montulfo? Senators seem to be out of touch with reality. Parang na mukhang hindi grounded ang mga senador sa pagpo-propose nila ng to legislate a 100 peso increase. Veteran journalist Montulfo said in his February 29 column for Abante. Tulfo said most employers would be hard pressed to raise the minimum wage of workers because they are only small businesses. Actually, may punto rin naman siya para sa mga maliliit na negosyante, no? Sa maliliit na negosyo na medyo nahihirapan pa, nagre-recover pa lang dahil hindi pa naman matagal na katatapos itong pandemic, no? So, nagre-recover pa lang. Ang ano naman kasi dito ka coffee, may mga employer din naman talaga na abusado gahaman, ka-coffee. Sobrang gahaman, di ba? Kapitalistang kapitalista yung characteristic. I-share nyo naman yan ka-coffee. Kung sobra-sobra naman yung profit ninyo, sobra-sobra yung kinikita ninyo, ano nyo naman yan? I-share nyo naman sa mga empleyado nyo. Kasi yan yung most important asset ng kumpanya, di ba? Ang empleyado nyo. Sana makompensate naman sila ng tama. Again, para doon sa kaya mag-afford, di ba? Honesty system na lang yan. Kasi kung i-legislate, mahirap-hirap ito, mahaba-habang debate ito ka-coffee. Sana magkusang loob na lang yung mga employer na afford naman taasan ng bahagya ang sahod at lalo na kung maganda naman ang performance ng iyong empleyado. The minimum wage in Metro Manila currently stands at 610. So, plus 100, magiging 710 yan. Karamihan ng mga kumpanya na gaya halimbawa ng sa inyong lingkod ay naghihikahos at hirap na hirap sa pagpapasweldo ng kanilang mga empleyado. May mga kumpanya na ganyan yan naman, delayed pa nga yung sahod, no? Tulfo said Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III is mistaken in his assumption that most employers are wealthy. Yan, pinangalanan niya na direkta, si Coco Pimentel. Ito namang si Coco Pimentel ay exaggerated lang daw po ang sinasabi laban sa mga employers. Anya ay dapat daw mag-adjust ang mga malalaking employers tulad ng di muna bumili ng eroplano, helicopter at ang mga property abroad. Alam ba ni Pimentel na kakaunti lang ang mayayaman na employers? Yan po ang tanong ni Montulfo. The Senate has passed on third reading the Senate Bill 2534, which grants a 100 peso increase in the minimum wage of workers in the private sector. The House of Representatives, for its part, said it is studying proposals to raise minimum wage by as much as 350. So medyo mas malaki pa yan ka-coffee, 350. Ayan, ito ang malaking tanong ngayon. Ikaw ka-coffee, ano man po kayo, employer man kayo o minimum wage earner sa ibang bansa kasi malalaki ang sahod, no? Kung ikukumpara mo dito sa Pilipinas, kung tatanungin po kayo dito, sang-ayon ba kayo na taasan ng 100 pesos itong minimum wage ng ating mga kababayan? Ay comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Ako, ang take ko dito, marami kasing factor na aangat. Pag umangat ang sahod, siyempre, bonuses aangat din yan, di ba? Yung contribution sa pag-ibig, contribution sa SFS, aangat din yan, contribution sa PhilHealth, kasi naka-percentage yan sa sahod
Tama, naka-percentage doon sa laki ng sahod mo. So, yan ang kailangan na balansehin. Yung cost-benefit analysis, importante yan. Kasi possible consequence din yan kung halimbawa ang isang employer medyo naghihikahos ka coffee, small business lang talaga o micro business lang siya, hindi niya afford, no? Sana may ganung dito sa mga batas nila, may mga exemptions, di ba? Pwede maging batayan diyan yung capital, no? Kung ang capital niya ay below 1 million, etc. or kung ang capital niya below 500,000, may leeway, no? May exceptions na magtaas. Siguro kailangan ma-identify yan, matukoy dahil again, hindi naman lahat talaga afford. Pero kung ikukumpara natin, lalo na sa ibang bansa, maliit talaga ang sahod ng mga kababayan natin dito. At isa din ito, ang pag-aangat ng sahod ng ating mga manggagawa, paraan din po yan para ma-address natin itong inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Two-way yan, ka-coffee. Naku, mahaba-habang debate ito, ka-coffee. At tayo, pabor, syempre, sino ba naman ang ayaw, ka-coffee, na taasan ng sahod, no? Pero we have also to consider yung mga maliliit na negosyante na hindi afford, no, na mag-increase kasi baka mag-lead yan into layoff. Tanggalan ng trabaho, halimbawa 10 yung empleyado niya, kung mapipilitan siya na mag-angat dahil may legislation, may batas na nagsasabing iangat yan, posibleng mag-layoff siya, magtanggal siya ng isang empleyado. So again, dadagdag siya doon sa number ng mga unemployed. Ayaw naman natin mangyari yan. So, mahirap na trabaho ito para sa Kongreso, kailangan nilang balansehin ito, magkaroon ng masusing consultation. Hindi lang kasi basta pwedeng decide ka lang ng decide yan kasi you have also to consider yung mga small businesses. So ano sa tingin niyo diyan, ka-coffee? Pero yung 600 plus na minimum wage talaga, masyadong maliit talaga siya sa totoo lang. So kailangan din taasan. Pero dapat din balansehin yung taas, di ba? Yung itataas natin diyan. Mouse and keyboard, 100 and 150, sapat na para sa akin, ka-coffee. Kawawa kaming private. Lagi na lang mga government employees ang may benefits, pero ang tax kami naman ang nagsasuffer, sabi ni Mouse and keyboards. Actually, sa totoo lang, pagdating din sa mga benepisyo, no, mas malalaki po ang pension na nakukuha ng mga government employees as kumpara doon sa mga private employees na ang pension ay sa SSS. Marieta Kabudol, hello po sa inyo. Kay Glenda Golena, watching from Hong Kong, sir. Happy viewing po sa inyo. Kay Sir Fernand, nakikinig sa atin. Good evening, ka-coffee. Dapat payagan na ni PBBM, ang ICC. Siya po tuloy na ang mga nababash. Patuloy ang nababash ngayon. 338 likes, 694 viewers. Please press like button, mga ka-coffee, sabi ni Ma'am Neil Begaldes. Thank you, Mama. Solid kayang BBM pero hindi kayo nakapanalo ni PBBM sa BP, tumakbo siya. Kung tumakbo pa si Sara, talo yan si PBBM. Kaya kayo mga BBM vloggers, mag-kalye survey kayo kung sinong sikat. Frank Valle, hindi natin naintindihan to. Frank Valle, di ba kinekasyon nyo nga yung kalye survey? Hindi raw totoo yan. Hindi magka-kalye survey kami. Hilario Francisco Molieda, namamangka kasi sa dalawang ilog, yang week, welcome muna kasi ang ICC, pahiya katuloy, sabi ni Hilario Francisco. Si PBBM na tinutukoy nyo dito. Aurora Zamora, hindi rin kami nag-i-increase ng sahod dito sa work ko, ka-coffee. Saan ka, ma'am? Didang, no, yung mga bilihin tataas din, doon napupunta ang pagtaas ng sahod, hindi mararamdaman yan, sabi ni ma'am Didang. Correct, no? Patas lang yan, taas ang sahod, tataas ang bilihin. And common characteristic din ng mga tao, kapag tumataas ang profit, ang sahod, tumataas din yung expenses. So balance lang yan, ka-coffee, no? Agree ako sa increase, pero iisipin din natin ang mga papabilang din na tayo sa kaltas ng withholding tax, sabi ni Entrep Man, kasama pa yan, ka-coffee. Antonio Rafael, Mira, that if you are getting paid per hour, not on salaried employees, raised by percentage. Antonio Rafael. Pero sa sistema sa Pilipinas, hindi. Di ba? Anyway, sige. Shoutout natin mga ka-coffee natin sa Facebook kay Ma'am Aramina. Nakikinig sa atin si Ma'am Aramina. Dominador Marinas, kay Jennifer T. Shoutout po sa inyo. Estrella Rili, Segundo Estacio Lazo. Kay Baby Compendio. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. At sa lahat ng ka-coffee natin na nakikinig sa atin ngayon, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Good morning sa kapapasok lang sa atin. Alright, sige. Grabe, 49 minutes na tayo nagsasalita. Ako'y magpapaalam na muna sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Webes. Magkita-kita ulit tayo, ka-coffee, bukas sa Friday. Thank you sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo, ka-coffee, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, pasuyo na lang po. Click lang po yung follow or like sa Facebook at kung nasa YouTube kayo,
ay follow, click po yung subscribe. Ma'am Jennifer T, shoutout po sa inyo. Ayan si Ma'am Aurora Zamora, nandiyan dyan sa California, hindi pa raw po tumataas yung kanilang sahod. Hopefully ma'am, tumaas na po yan. Anyway, sige, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat kayo ka-coffee. Good night everyone. Ma'am Nilda Galvez, thank you everyone. Bye-bye.